Muli pong sumiklab ang usapan sa crypto community kung pwede bang gamitin sa XRP para makatulong sa paglutas ng napakalaking utang ng bansang US. Bagamat speculative at hindi pa malapit sa katotohanan, iniisip po ng ilang analyst kung paano po maaring maging financial tool sa XRP para sa gobyerno ng US sa hinaharap. Kahit haka-haka pa lamang, nakaka-generate po ito ng interest at media attention na pwedeng pansamantalang pataasin po ang trading volume ni XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At umpisan po natin agad sa ating pinakaunang katanungan kung paano po maiugnay ang Ripple's escrow sa gobyerno. Ayan, ang sabi po rito tungkol niyan ay in early 2025, XRP researcher Dr. Horace Drew proposed a hypothetical situation where President Donald Trump might gain control of Ripple's escrowed XRP holdings and assign them to the US Treasury. Ayan, ayon daw po kay Dr. Horace Drew, kung makukontrol daw po ni Pangulong Trump ang escrowed XRP ni Ripple, maaaring gamitin ito ng Treasury para mag-generate po ng pondo. Tinatayang 35 billion XRP po ang nasa escrow at pwede raw po itong maging instrumento sa national finance kung itataas po ang presyo ng XRP sa $500 kada token. Kaya ang market impact po dito ay ang ideyang ito, kahit hypothetical lamang, ay nagdudulot po ng hype at speculative buying kay XRP sa short term. Sunod na tanong ay gaano naman po ka-realistic ang planong ito? Yan, ang sabi po rito tungkol dyan ay analysts have calculated that for just half of the debt to be covered, the value of the escrow would need to total $19 trillion, which would require XRP to reach approximately $543 per token. Ayan. Sa totoo lang daw, napakalaki ng halaga na kailangan para masolusyonan ang utang ng US gamit sa XRP. Halos $543 kada token para sa kalahati ng debt or utang at higit $1,000 naman po para sa kabuuan nito. Ang senaryo ay halos imposible sa kasalukuyang market price. Kaya puro theoretical lamang po ito. Ang market impact po dito ay ang unrealistic na expectation ay pwede rin pong magdulot ng wild price speculation at mataas na volatility sa market. Ngayon ay ano naman po ang pananaw ng mga eksperto rito? Sabi po rito ay despite the implausibility of these numbers, several analysts remain optimistic about XRP's long-term price potential. Ayan, ano nga bang ibig sabihin niyan? Kahit speculative lamang daw po ang scenario, may optimism pa rin ang ilang analyst sa long-term growth ng XRP. Sinasabi pa nila na sa tamang market inflows at saka ETF approvals maging ang institutional adoption ay pwede itong umabot sa $200 to $500 at sa pinaka-ideal na scenario ay posibleng lumampas pa sa $1,000 sa hinaharap. Kaya ang market impact po dito ay ang long-term optimism ang siyang nagtutulak sa mga holders na huwag magbenta at magpatuloy po sa HODL strategy. Ayan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay habang nakakatuwang isipin na pwede raw gamitin sa XRP sa national debt, dapat po tayo maging realistiko or makatotohanan. Ang ideya po ni Pangulong Trump o ang mga escrow transfers na yan ay speculative lamang. Ang totoong lakas po na XRP ay nasa kanyang utility, adoption at saka long-term market potential. Ang mahalaga po sa atin bilang mga traders at investors ay ang manatiling informed at wag po tayong masyadong palamon sa hype ng ganitong hypothetical scenarios. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.